Nakakaupo na po tayo mga kapatid. God bless you as we tackle this topic this morning, which I call the eternal thoughts of God. Ito ay madalas naming talakayin sa mga Mystery Expo mga kapatid. At since we have new brethren, mga bagong kapatid na ngayon lang nakatanggap ng mensahe, we would like to know two things. Alam niyo ba ang pinaka-importanting bagay? Dalawang bagay ang pinaka-importante sa isang Kristiyano. Una is knowing who God is. Kilalanin mo kung sino ang Diyos. Dahil kung hindi mo siya kilala, hindi mo siya mapalulugdan. Hindi mo siya pwedeng luwalhatiin o sambahin. Dahil you don't know Him. And the second thing is knowing who you are in God's economy. So, kilalanin mo ang sarili mo kung nasaan ka nga ba sa plano ng Diyos. Do you have a purpose in life? Ano ba ang gampanin mo? Ano ba ang dahilan ba't nandito ka sa lupa? So that's why these two things we would like to discuss this morning. Knowing who God is and knowing who you are in God's economy. You know, it is so important to know the Lord. Amen. Because if you don't know Him, you are serving God in vain. Alam niyo sa Matthew 16, Jesus asked His disciple, sabi niya, whom do men say that I, the Son of Man, am? Sabi niya sa mga tao, sino ba ako? Sa mga tao. Sabi niya sa mga disipulo niya, ano bang naririnig niyo patungkol sa akin? And they said, verse 14 ng Matthew 16, they said, some say that thou art John the Baptist, some Elijah or Elias, and other Jeremiah, or one of the prophets. Sabi ng mga tao, isa ka sa mga propeta. Subalit, pinuntirya ng Panginoon si Pedro. Amen. Personal question. He said unto them, but whom say ye that I am? Sabi sa mga apostol, sino ba ako sa inyo? Who do you say that I am? At nagtaas ng kamay si Pedro. Anong sabi ni Pedro? Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. Ikaw ang Kristo. You are the anointed one. You are the Son. Ikaw ang anak ng buhay na Diyos. Anong sagot ni Lord? Pinagpala ka, Pedro. Praise God. Sabi dito. Sabi ni Lord, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood have not revealed this unto thee, but my Father which is in heaven. Amen. Sabi ni Lord, mapalad ka, Simon Pedro, dahil hindi mo ito natutunan kahit kaninong tao. Flesh and blood has not revealed. Hindi mo ito natutunan sa anumang seminaryo o relihiyon. So, kundi ang aking amang nasa langit ang siyang naglahad dito sa iyo. Amen. Amen. So, nagkaroon ng revelation si Peter given by the Father. And upon this rock, sabi ni Lord, and I say unto thee, thou art Peter, and upon this rock that the Father has reveal this to you, upon this revelation that my Father has given you, I will build my church. Dito ko itatayo ng iglesia. Saan? Kay Pedro? Hindi po kay Pedro. Dahil si Pedro, maraming kamalian. He's got a lot of weaknesses. He denied Jesus Christ 3 times. So he did not build the church upon Peter, but upon the revelation of who Jesus Christ given to Peter by the Father. Amen. Kaya sabi niya, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So kung kilala mo ang Panginoon, personally by revelation, ang impyerno, ang Hades, ang pintuan ng impyerno hindi mananaig sa iyo. Ibig sabihin, hindi ka mapipigil ng diablo na magpatuloy dahil may revelation ka kung sino si Jesus Christ. Amen! Amen! Dahil kung wala kang revelation, ano nangyari? Ano mangyayari? Sama-sama ka lang. Diba? You just come to church to show that you're religious. Maybe you just come to church for an obligation. But when you come to church, that you have a revelation of who Jesus Christ is, then the Father said, hell, the gates of hell can never prevail against you. Amen. Amen. Kaya po nakita nyo, dito sa Luke 10, praise God, the disciples were so happy that they could cast out devils. The 70 returned with joy, saying, the devils, Lord, the devils are subject unto us through thy name. Pero sabi ni Lord, behold, I give you power to tread on serpents and scorpions, all over
the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding in this, rejoice not. Huwag kayong matuwa dahil dyan na nakapagpalayas kayo ng mga dyablo. Bago sabi niya, rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Ayan po. Praise God. Ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. So ang tunay pala mga alagad ng Diyos, ang pangalan mo nakasulat sa langit. Before the foundation of the world. Hindi aksidente na nandito kayo nakaupo ngayon. Nandito kayo dahil tinawag kayo ng Panginoon. Dahil ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng langit. Amen. Praise God. Anong sabi sa Romans 8, chapter 30? Sabi naman, all that He foreknew, He has called. Lahat ng nakikilala niya ay Kanya namang tinawag. And all that He has called, He has justified. Lahat ng Kanyang tinawag ay Kanya namang inaring ganap. Forgiven, justified. And all that He has justified, He hath glorified. God has already glorified you. Before the foundation of the world, you were in glory with God. Amen. Nandun ka. Wala pang langit at lupa, meron kang representation doon. Because the word redemption, mga kapatid, alam niyo ba ang salitang redemption? Pagtubos. Yes. Ang salitang tubos ay para doon sa dati ng pag-aari ng Diyos. Amen. God cannot redeem you if you don't belong to Him. Yes. Amen. Amen. You can only redeem something that you own. That's why Jesus came to redeem you because you are God's property. Amen. Amen. At ngayon, ayaw mo? Ayaw mo bang tubusin ka ni Lord? Gusto mo magsarili lang? No. Ang mahalaga, magpasakop tayo sa kalooban ni Lord. Manumbalik tayo sa presensya ng Panginoon. Dahil dyan, natutuwa ang Diyos kung tayo ay magpapasakop sa Kanyang kaharian. Amen. Di ba sabi ni Jesus, if you love me, what? Obey my commandments. Amen. That's why in 2 Peter, ito ang paalala ni Pedro sa atin, mga kapatid. Sabi sa 2 Peter, wherefore rather, brethren, give diligence. Pagsumikapan nyo na ano? To make your calling and election sure. Pagkasiguraduhin mo. Pagsumikapan mo na ang katawagan sa iyo at pagkakapili sa iyo ay sigurado. Amen. For if you do these things, ye shall never fall. Amen. Dahil pag alam mong pinili ka, sabi dito, kailanman hindi ka pwedeng malaglag, hindi ka pwedeng mag-backslide, dahil, praise God, pinili ka ng Panginoon before the foundation of the world. Ephesians chapter 1 verse 4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. Kaya ang tunay na Kristiyano, hindi ito alatsamba ang paglilingkod natin sa Panginoon. Yes. Kalooban ito ng Diyos. Amen. Na nandito ka, naglilingkod ka. Hindi dahil sa pinilit ka, hindi dahil sa naimbitihan ka, dahil before the foundation of the world, itinalaga na ng Diyos na kayo ay mapabilang sa kawan ni Kristo. Can we say amen? Amen! Amen! Praise God! So ituloy natin mga kapatid. So babalikan natin ngayon ang mga nangyari bago pa lalangin ang mundo. Dahil pag nakilala mo na nandoon ka pala before the foundation of the world, kailanman hindi ka manghihina. Yeah. Kailanman hindi ka tatalikod. Amen. Kailanman hindi ka magsasawa na maglingkod sa Panginoon. Why? Because you were there. Amen. This is your life. Yes. To serve Jesus, to live for God, is your main purpose in living. Yeah. Amen. Amen. Hindi ka na parito para lang sumikat, mag-aral, o magkaroon ng pamilya. No. Your real purpose here is to declare Jesus Christ. You are written epistles, read of all men. Sabi ni Jesus, I send you as sheep before wolves. Amen. Amen. Praise God. Tayo ay pinadala ng Panginoon sa lupa para magsilbing liwanag at asin ng salibutan. Tama po ba? Amen. Is that scripture? Amen. Amen. So ituloy natin mga kapatid. Balikan natin yung mga nangyari before the beginning of time. Because what we read a while ago was the beginning. But we have a messenger from God that explained to us what happened before the beginning. It took God to send a prophet in order for us to be established in the present truth, according to the revelation of the mysteries through His servants, the prophets.
Kung walang propeta, hindi natin masisilip ang mga naitagong hiwaga ng Diyos. Yes. So that's why we're glad and we're happy this morning that this generation has received a messenger from God. Amen. The fulfillment of Revelation 10:7. The seventh angel coming down. The revelation of Malachi 4:5-6. Behold, I will send you Elijah before the coming of the great and dreadful day of the Lord. So before the beginning, there was the eternal self-existing one. Nag-iisa lang ang Panginoong Diyos. Wala pang langit at lupa. Siya ay isang nakakasilaw na liwanag. Siya ay isang espiritu. Sabi ng John 4:24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Amen. At sabi sa 1 Timothy, siya lamang ang nananahan sa kawalang hanggan, sa liwanag. Sabi dito, who only have immortality, dwelling in the light, which no man can approach unto, whom no man hath seen, nor can see. Amen. Hindi mo talaga makikita ang Diyos. Yes. Wala pang nakakita sa Diyos. Sabi dito, but the beloved, the begotten Son, sabi dito sa John 1:18, siya ang nagpakilala sa Kanya. No man hath seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. Siya ang nagpakilala sa Diyos. Sino? Si Jesus. Siya ang naghayag ng pagka-Diyos ng ating Panginoon. Because Jesus and God are one. Naniniwala ba kayo? Amen. John 10:30, I and my Father are one. Yes. Sabi niya kay Filipi, he that hath seen me, hath seen the Father. Amen. Amen. Kaya makikita natin, before the beginning, mag-isa lang siya. Bilang Espiritu, mga kapatid. Wala pang langit at lupa, wala pang buwan, wala pang universe. Nag-iisang Panginoon, and He wanted to show His plan to us. Subalit, nasaan tayo? Okay, hanapin natin mga kapatid. Dahil sabi ng Panginoon, before me there was no God formed, bago ako walang Diyos na narika. Neither shall there be after me. Even I am the Lord, and beside me there is no Savior. Amen. That's the Old Testament. Amen. Sabi niya, liban sa akin, walang ibang manunubos. So nung dumating ba si Jesus, naging dalawa ba ang manunubos? No. He is the same God that is prophesied in Isaiah 43. Jesus is God made flesh. Amen. 1 Timothy 3:16, for without controversy, great is the mystery of godliness. Amen. For God was manifest in the flesh. Okay, tuloy natin mga kapatid. So, may mga karakteristik ang Diyos na dapat mong malaman. Kailangan makilala mo ang Diyos mo. Yun po ang ating unang layunin sa umagang ito. Dahil kung hindi mo kilala ang Diyos mo, sayang lang ang paglilingkod mo. Right. Yes. Amen. Ala-chamba lang ang paglilingkod mo. So, kilalanin mo ang Diyos na siya ay eternal. Number one, siya ay walang pasimula at walang katapusan. He's the only eternal one, the Holy One. Siya lang, mga kapatid. So, if you have eternal life, that is God's life in you. Binigyan ka niya ng bahagi ng kanyang buhay, kaya ka nagkaroon ng eternal life. If you have eternal life this morning, there's something inside of you that never did begin or never will end. Yes, sabi ni Jesus, di ba sabi niya, he that believeth on me, or he that receiveth me, or rather, sabi niya, he that heareth my words and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come to the judgment, but has passed from death unto life. Kung tinatanggap mo para si Kristo, ay may buhay na walang hanggan ka. Ibig sabihin, the life of God ay binigyan ka ng Diyos ng bahagi ng kanyang buhay. That's why God needed to save you. Kailangan niyang iligtas ka. Para ano? Para tubusin yung buhay na nasa sayo na bahagi niya. God is not complete without you. Amen. Amen. Hindi kompleto ang Diyos kung wala ka. Amen. Di ba? Kaya kailangan natin, mga kapatid, na manumbalik sa Panginoon para makumpleto ang Diyos. Amen. God is omniscient. Ano ibig sabihin ng omniscient? Siya ay nakakaalam ng lahat ng bagay. Amen. Alam niya ang lahat. Sabi niya, walang nahuhulog na ibon mula sa puno nang hindi nalalaman ng aking Ama. Tama? Yes. Sabi niya, bilang na niya ang mga buhok niyo.
Bilang mo ba ang buhok mo? No. Hindi. Pero bilang alam ng Diyos kung ilan yan. Yes. Di ba? Amen. Sabi niya, alam na niya ang kinabukasan mo. I am the beginning and the ending. I am the Alpha and Omega. Alam niya ang pasimula. Alam niya ang katapusan. So, anong problema mo? So, makikita. Lumapit ka lang sa Kanya. Don't worry about your future because your future is in the hands of God. Amen. Nasa kamay ng Diyos Yes. ang kinabukasan mo. Yes. Kaya kailangan magtiwala ka. Manampalataya ka. Na hindi ka niya pababayaan, iiwanan man hanggang sa dulo ng panahon. Yan ay pangako ng Diyos. So, He knows everything. Amen. And then, He is omnipresent. Omnipresent means He can be everywhere. Because He knows all things, He knows what's happening around the world. Alam niya nangyayari sa Amerika, alam niya nangyayari dahil He is omnipresent. Where 2 or 3 are gathered in my name, I'm in the midst of them. Yes. Amen. Kung may 3, 2 nagkatipon sa pangalan niya sa Amerika, sa Canada, sa Africa, sabay-sabay, nandoon siya lahat. Amen. He is omnipresent. Amen. Hindi mo siya pwedeng ilagay sa isang kahon lang. Yes. He can be everywhere. And then He is also omnipotent. Anong ibig sabihin ng omnipotent? He is all-powerful. Makapangyarihan sa lahat. Yes. Amen. Amen. Walang pwedeng tumalo. Maging si Satanas. Yes. Hindi niya pwedeng hadlangan ang Diyos. Si Satanas ay created being lang ng Panginoon. Satan is not a creator. Satan is only a perverter of things that God has created. Yes. Satan is only an angel. Ang Diablo, nagpapaalam din sa Diyos yan. Naalala niyo doon sa panahon ni Ahab, nagpaalam yung lying spirit. Sabi ng lying spirit, Lord, padala mo ko dahil dadayain ko yung mga propeta na yan, 400 prophet to prophesy that Ahab can take the land. Pero meron doon isa si Micaiah na talagang anointed ng Panginoon na sabi niya, mamamatay ka, Ahab, pag ikay nakipaglaban. Namatay na. So, may mga espiritu ng Diablo. Amen. Lahat sila nagpapaalam kay Lord. Titingnan mo si Job. Naalala niyo si Job? Bago nasaktan, bago nagkaroon ng keto, bago namatay ang mga anak ni Job, ay nagpaalam siya sa Diyos na susubukan niya si Job. Sabi ni Lord, sige, huwag mo lang kunin ang buhay niya. Yes. So kaya, walang pwedeng kumuha ng buhay mo hanggat hindi mo papanahon. Hallelujah. Walang magagawa si Diablo sa'yo hanggat hindi pinapahintulot ni Lord. Amen. So that is how comfortable we are, how trusting we are, that all things work together for good to them that love the Lord. Amen. So He is also sovereign. The word sovereign means no one can thwart His will. Walang pwedeng humadlang sa plano ng Diyos. Nung pinadala niya si Jonah, nalala niyo si Jonah, ang gusto ni Lord, pumunta siya sa Nineveh. Pero tumakas si Jonah. Natakot siya mag-preach doon, baka batuhin siya. Praise God. Anong ginawa niya? Lumayo. Sumakay ng daong papuntang Tarsis. Pero anong nangyari? Napigil ba ang plano ng Diyos? Hindi. Nagpadala ng unos at bagyo si Lord. Para yung kanilang sinasakyan ay talagang ito ay yugyugin. At si Jonah, ang nasumpungan nilang may kasalanan, tinalian si Jonah, tinapon sa dagat, at nilamon pa siya ng balyena. Para lang para dalhin doon sa perfect will sa Nineveh ng Panginoon. Hallelujah! Kahit ayaw mo sa gusto, gagawa ang paraan ng Diyos para matupad mo ang kanyang kalooban. Hallelujah! Ganun ang Diyos. Diba? Karamihan sa ating mga brothers, dati mga lasinggero tayo, mga sugarol siguro, may mga babaero, pero ngayon, amen. Amen. Dinala ka ni Lord sa perfect will niya. Tinanggal lahat ng bisyo mo at dinala ka niya sa kalooban niya upang ang kanyang salita ang siyang ipamuhay mo at ang kanyang Biblia ang pag-aralan. Hindi ka ba nasisiyahan, mga kapatid? Hindi ba tayo nasisiyahan? Amen. Na tayo ay dinala ng Diyos sa kanyang sovereign perfect will. Amen. Amen. Ang ating Diyos, characteristic niya ay infinite. Ibig sabihin ng infinite, He is unlimited. You cannot limit God. Kung gusto niyang magkatawang tao, magkatawang apoy, magkatawang ulap, kaya niyang gawin. Walang limitation. Hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos, Diyos, Espiritu ka lang. Hindi ka pwedeng maging tao.
Kasi pag namatay ang tao, hindi na Diyos. So, ganun ang sabi ng iba. Si Kristo, hindi daw Diyos dahil namatay. So, sabi na namamatay ba ang Diyos? Yes! Ang Diyos namatay sa physical. Hindi namamatay ang Diyos sa spiritual. Kaya na kailangan niya ng katawan para magbuhos ng dugo para sa ating mga kasalanan. Hindi pwede magbuhos ng dugo ang Espiritu. Hindi niya masasatisfy yung kanyang kautusan na sabi roon, except there be a shedding of blood, there's no remission of sin. Hebrews 9:22. Kaya ang Diyos nag-in-Murphy. Amen. Nagkatawang tao sa sinapupunan ni Maria upang tayo ay kanyang matubos sa ating mga kasalanan. Oh, praise God! Palapakan natin ang Panginoon. It's worthy to be praised. Glory to God. So, we come to His plans now. Ito yung mga plano ng Panginoon. Alam natin na meron siyang gustong gawin. Sa kanyang kaisipan, meron siyang mga eternal thoughts na sinabi ng ating mensahero na bago pa nagsalita ang Diyos, before the Word in the beginning was the Word. Before that beginning, there was a before the beginning, which reveals to us the eternal thoughts of God. Ano ba ang mga plano ng Diyos? Amen. Number one, sabi niya, He wanted to be God. Hindi pa Diyos ang Diyos nung wala pang sumasamba. Wala pang mga anghel. Bakit? The word God means object of worship. Amen. Wala pang nag-worship. So he cannot still practice or get that title of being God, but he is the self-existing one. So he became God when angels began to worship Him. Amen. Naging Diyos siya. Kaya nga, kahit na pwede maging Diyos mo maging idolatry, di ba? Pag sinamba mo na yung rebulto, so that's an object of worship. Galing ang Diyos dyan. Sabi niya, thou shalt have no other gods before me. Amen. So pag sinamba mo na yung kotse mo, hindi ka na makapagsimba dahil sa trabaho mo, dahil sa asawa mo. Anything that you put between you and God, anything that hinders you from serving God is an idol. Idolatry yan, kapatid. Kaya hindi lang ribulto o mga relics ang idol. Pati yung mga pinagkakaabalahan mo sa buhay ay may tuturing yan ng idolatry. Sabi ng mensahe. Okay, then God has thoughts, has plans of being a father. Gusto ng Diyos maging ama. Paano siya magiging ama? Kailangan magkaroon siya ng mga anak. Sino yung mga anak niya? Una, si Adan at si Eva. At ayaw na yun, di ba? Kaya pala nilikha niya ang tao dahil gusto niya tawagin siyang ama. He wants a family for himself. Praise God. Kagaya siguro ng mga kabinataan natin na gusto nang magpamilya. Di ba? So, praise God. He wanted to have a family. Sons and daughters. Amen. So, He wanted also to be a Savior. Naisip na niya na gusto kong maging manunubos. Pero paano ako magiging manunubos? Wala naman akong tutubusin. Kailangan merong mahulog sa kasalanan. Para maging Savior ako sa isip ng Diyos. Di ba? So yung pagkahulog pala natin sa kasalanan, hindi pala ito aksidente. Ito pala ay kasama sa permissive will ng Panginoon. This is part of His permissive will. Ipinahintulot niya ito para tanghalin siya manunubos. Dahil kung wala siyang tutubusin, He can have a right Savior in the Bible. Di ba? So kaya pala, mas nauna ang Savior kaysa doon sa kasalanan. Di ba? Sabi ng Revelation chapter 13:8, the Lamb of God was slain before the foundation of the world. Kailan namatay si Kristo? 2,000 years ago? No! In the mind of God, plano na ng Diyos na paslangin ang kordero before the foundation of the world para Para may pagtubos sa mga kasalanan. Amen. Kaya ang Diyos pag nagplano, talagang perfect yan. Hindi siya nagkakaroon ng problema. Bago pa dumating ang problema, may solusyon na siya. Oh, praise God. Di ba kayo nasisiyahan ng Diyos? Nasa kanya lahat ng solusyon sa problema mo? Napapagal ka ba? Sabi niya, kayong mga napapagal, lumapit kayo sa akin. Amen. At bibigyan ko kayo ng kapahinga. I will give you rest. Siya ang solusyon.
Siya ang pintuan, He is the truth, He is the way, He is the life, He is the door, He is the key. Lahat na ng mga titulo, lahat ng mga solusyon, attributed yan kay Lord Jesus Christ. Amen. Amen. So He is not just a Savior, He wanted to be a healer. Yes. Plano ng Diyos na maging manggagamot. Amen. Amen. Kaya yung karamdaman, permissive will din. Ipinahintulot din ang karamdaman para kahit may hospital dyan, may buti ka dyan, hindi kayang gamutin yan ang karamdaman mo. The Bible said, I am the Lord that healeth all, not just part, all thy diseases. Amen. And I am the Lord that forgiveth all thy iniquities. So, sino nagpapagaling? Buti ka, doktor, gamot? No. Hindi. No. I am the Lord that healeth all thy diseases. Sino tama? Medical science o Bible? It's the Bible, mga kapatid. Heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Amen. Amen. So God also planned before the foundation to be a priest. Alam niyo ba, ang priest, anong trabaho ng priest? Mediator. Tagapamagitan. So nung nagkasala ang tao, walang pwedeng maging tagapamagitan. Walang pwedeng maging attorney para ilapit tayo sa Diyos. Ginawa nila, pumapatay sila ng mga tupa, kambing, baka, at yung dugo, pinabubuhos. Pero sabi ng Bible, ang lahat ng mga dugo ng hayop, hindi kailanman nakapag-alis ng kasalanan. Yes. Anong ginawa nito? Pinagtakpan lang ang kasalanan. Taon-taon, kailangan nilang bumalik at maghandog ng ganong handog din. Pero si Kristo, sa pamamagitan ng isang hain sa krus ng Kalbaryo, ay sinakdal niya lahat tayo na mga pinaging banal. He has perfected once and for all by the blood of Jesus Christ all that are sanctified. Amen. Amen. Tanging kay Kristo lang tayo may kapatawaran. Yes. Siya ang ating attorney. Siya ang naging tagapamagitan. Sabi ng Bible, He is our advocate. Amen. Amen. Alam niyo bang advocate? Siya yung frontliner sa mga rally, mga welga. Di ba? Praise God. So we have an advocate. That is the Lord Jesus Christ. Amen. So that's one of His plans, to be a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. Then He also wanted to be a king. Wala pang langit at lupa, plano na niya na maging hari. Nakita niya ang glory ng pagiging hari. He is the King of Kings. Lahat ng hari, simbolo lang yan. Mga tipo lang yan. Pero si Jesus, ang tunay na hari na uupo sa sanlibutan ito pagdating ng millennial reign. He will sit on the throne of David because He is the root and offspring of David. Sabi ng Bible. He will be coming as the son of David, mga kapatid. So, tayo yung queen of David, of the son of David, brother. So, kaya mga kapatid, abangan natin yan. Dahil magaganap lahat ng ito ayon sa takdang panahon. And then, God wanted to be a judge. Alam nyo, wala pang langit at lupa. Isa sa mga gagampanan niya ay pagiging, huwes. Amen. Dahil, siyempre, pag may nagkasala, may parusa. Kailangan naman konsintihin niya yung mga kasalanan, di ba? So, pag may matuwid, mayroong makasalanan. So, paano hahatulan? Kailangan ng judge, mga kapatid. That's why He will have a white throne judgment kung saan tatayo, haharap lahat ng mga tao, buhay man o patay, bubuhayin lahat para humarap sa Diyos at mananagot at hahatulan sila ayon sa kanilang mga ginawa sa kanilang buhay. Sabi ni Brother Branham, ang Diyos may malaking television sa langit, or rather, CCTV. Bawat isa sa atin, pinapanganak ka pa lang, meron ka ng sarili mong tape sa langit. Lahat tayo may kanya-kanya. We have our own tapes, DVD in heaven, recording your life from the birth, from the beginning of your life at birth hanggang sa kamatayan, until you die. It is appointed for man once to die and then the judgment. So all those tapes and DVDs will be played on the day of judgment in front of all peoples to see your life.
Amen. Whether you're going to eternal life or you're going to the lake of fire. You will be judged according to the works. So kahit kala mo walang nakakita sa iyo, nakarecord sa langit lahat ng ginagawa mo. Makapagtago ka man sa magulang mo, sa pastor mo, sa asawa mo. Nakarecord sa langit yan, kapatid. At balang araw, hahatulan ka ng Diyos. Ayon sa iyong mga ginawa. Pero pasalamat ka sa umagang ito. Dahil mayroong namatay sa krus at nagbayad ng mga kasalanan mo. Na kapag tinanggap mo siya, ay mapapatawad ka at buburahin niya lahat ng mga pagsalangsan mo. Itatapon sa kasalanan ng pagkalimot ng Diyos. Hallelujah! Diba? John 5:24, sabi kanina. At Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. If you are in Christ, you will never be condemned anymore. Why? Because the Clorox of the blood of Jesus will cleanse your sin. Parang Clorox na aalisin niya ang mancha ng kasalanan mo, at pag pinalabas yung sin, yung tape mo at DVD mo sa White Throne Judgment, wala nang makita. Burado na. Ang lahat ng naka-record. Blank tape na. At ang makikita ron, yung mga kabutihan mo na lang na ginawa mo para kay Lord Jesus Christ. Oh, aren't you happy? Yes, sure, this morning. Hallelujah. Na yung mga ginagawa natin ngayon sa Panginoon, yung pagpunta mo sa church, sa mga gawain, yun na lang ang natira doon sa DVD. Nawala na yung mga kasalanan mo, yung pagsisinungaling mo, maaaring nagnakaw ka, nangalunya ka, whatever. Binura na ng dugo ni Kristo at pinaging matuwid ka sa pamamagitan ng kanyang dugo. Oh, glory! Thank you, Jesus. That is what Jesus has done for us. Huwag nating maliitin yung kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. So, after that, mga kapatid, nagpasimula na ang panahon. Noong matapos ang kanyang mga plano sa kanyang isip, pumasok na ang Genesis 1:1. In the beginning was the Word, or rather, John 1:1. Yung kanyang mga kaisipan ay binigkas na niya. Spoken Word. Kaya yan ang ating pangalan yan ang pangalan ng church natin. Kasi lahat ng bagay is spoken Word ng Panginoon. Yung kahoy na inupon mo, isinalita lang niya. Ang liwanag, let there be lights, let there be mountains, let there be trees. Nagpasimula mag-create ang Diyos through the spoken Word. Amen. May nangyari nung magsalita ang Diyos. Na-create ang lahat. Praise God. Kaya sabi lang, sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh, mga kapatid. So, anong nangyari? Nagpasimula ang creation. Nagpasimula ang time nung lumabas yung Logos, which is the visible manifestation of God. Amen. Tingnan natin, mga kapatid, kung paano. Ganito po ang nangyari, mga kapatid. Praise God. Ang Diyos ay lumabas mula doon sa kanyang sariling pagkaka-self-existent at lumabas po, mga kapatid, na naging kagaya ng isang forma o anyong tao na tinawag po na theophany, mga kapatid. Praise God. Yan po ang nangyari. So, ang nangyari po ay yung theophany na yon tinawag na invisible, or rather, the visible image of the invisible. Jesus is the image of the invisible God. Amen. And the fullness of the Godhead dwelleth in Him bodily, mga kapatid. So, praise God. Kaya ano nangyari? Yun po ay tinawag na theophany. Ito po, nagkaroon ng katawan ng Diyos na anyo sa langit na kung saan tinawag itong theophany, logos, o son, because it was begotten from the Father, and tinawag din itong manifestation, visible manifestation of God. At mula sa katawan niya, doon na po nagpasimula ang creation. For by Him were all things created. Sabi ng Bible, sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat. Visible or invisible, principalities, sabi ron, powers, lahat ay created by Him and for Him. Colossians. So, makikita nyo na nagkaroon ng
anyo ang Diyos na tinawag na Logos, at dito tayo nilikha sa wangis na yan ng Panginoon. Praise God. Makikita nyo Genesis 1:26 to 27. Anong sabi ito? And God said, let us. Amen. Nagkaroon na siya ng dalawang opisina bilang ama at bilang physical na katawan na tinawag na anak. Praise God. Sabi niya, let us make man in our image after our likeness, ayon sa ating wangis, spirito at katawan. So God created man in His own image. In the image of God created He him, male and female created He them. So dito na ngayon lumabas si Adan, mga kapatid, in spirit form. Bago pa si Adan nilagay sa hardin, which is Genesis chapter 2 verse 7, nilikha mo na siya sa Genesis chapter 1:26 as a spirit man. Tama po ba, mga kapatid? Amen. He was a spirit man. At sa loob niya, sabi roon, nandun na yung feminine part. Diba? Hindi dalawa, kundi isang katawan, male and female, He created He, Him. So, si Adan ay isang katawan lang, at si Eva, hinugot na lang sa tadyang ni Adan. Kung paano si Kristo ay masculine, pero meron din siyang feminine dyan sa loob. Amen. Sa loob niya ay ang kanyang iglesia, yung church. Kaya sabi ng Bible, we are flesh of His flesh. We are bone of His bone. So nasaan ka? Nandyan ka sa katawang yan. Amen. Amen. If Jesus is the Word, you are also part of the Word. Amen. Kaya ang bride hindi pwede makontento sa credo at dogma. Kailangan ng bride, purong Word. Amen. Nilabas tayo sa mga denomination, nilabas tayo sa sect at reliyon, at ibinalik tayo sa pure Word na na-reveal sa ating kapanahunan. Amen. Come out from among them. Come out from Babylon, sabi ng angel, mga kapatid. So kaya ano nangyari? Sa katawang yan, praise God, ay nilikha si Adan, o ang Diyos, alam natin na nangailangan siya ng tao na magtitil ng soil. Wala kasing mag-alaga ng hardin, kasi espiritu lang si Adan eh. Pero kaya, ang naisip ng Diyos, lumikha siya mula sa alabok ng isang katawan, at hiningihan niya ito ng buhay, at ito ay naging isang buhay na kaluluwa. Doon nagpasimula yung ating flesh body. Kaya makikita natin, mga kapatid, kahit tayo narito sa lupa, mayroon tayong isang katawan na kagaya niya na naghihintay sa langit. Saan mababasa, mga kapatid? First, or rather 2 Corinthians 5 verses 1 to 2. Ano sabi nito ni Paul? For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, a house not made with hands, eternal in the heavens. For in this we groan earnestly, desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. Amen. So ang tunay na Kristiyano, meron kang isang bahay o katawan sa langit na immortal, eternal. Na kapag namatay ka, babalik ka roon, mapopromote ka. Ang Kristiyano walang kamatayan. Ang Kristiyano may buhay na walang hanggan. So natutulog lang yung katawan mo, at pagdating ni Kristo, bubuhayin kang muli. Physical and spiritual magsasama. The theophany will come down from heaven. Ito po ang ilang quotation. Sabi dito ni Brother Branham sa Who is this Melchizedek? But you bypass the theophany and become flesh man to be tempted by sin. Ano ibig sabihin? Na-bypass mo. Pinanganak ka na hindi mo kasama yung theophany mo para ikaw ay subukin sa kasalanan. Amen. Amen. So, kung kasama mo yan, hindi ka mahulog sa kasalanan. Dahil in that theophany, you know all things. Si Jesus, nung lumating sa lupa, kasama niya yung theophany niya. Kaya siya lang ang tao na hindi kailanman nagkasala. Lahat ng tao nagkasala. Romans 3:23, for all have sinned and fell short of the glory of God. Ito ang quotation, mga kapatid. Sabi niya rito, now the difference between Him and you as a son, He was at the beginning the Word, Jesus Christ, an immortal body. He came in and lived in that person, in the person of Melchizedek. Naalala niyo si Melchizedek? Yes. Panahon ni Abraham, bumaba siya.
Then later on, we never heard no more of Melchizedek because he became Jesus Christ. Amen. Si Melchizedek, na dati hindi dumaan sa sinapupunan ng babae, bigla na lang lumutang sa harap ni Abraham, kumuha lang siya ng 16 elements, isinuot niya. At nakita siya ni Abraham at sinerve niya yung communion. Amen. Bago pa siya nag-serve sa mga apostles, sinerve na niya yung communion kay Abraham. Amen. So, Melchizedek was the priest, but he became Jesus Christ. Amen. Yan po, sa mensaheng, who is this Melchizedek? 1965. And then, sabi niya ito, now you bypass that because in that form, he knows all things. Yes. Sa formang theophany, alam mo na ang lahat ng bagay. Kung may theophany ka na ngayon, alam mo na ang mangyayari kinabukasan. Siguro, alam mo na kung anong tatama na numero sa luto. Pero wala pang theophany ngayon eh. Yung mga nakiklaim na nasa kanila na yung theophany, I don't believe them. Because our theophany will come down when the literal rapture of the church will happen. Basahin natin, sabi niya, because in that form, he knows all things, and you have never been able to know that yet. Hindi mo pa alam ang lahat ngayon. Alam mo na ba kung ano mangyayari bukas? Hindi. Kasi wala pa sa atin yung theophany. Pero isang araw, bababa sa atin yan at magiging kagaya tayo ni Lord. In a twinkling of an eye, we shall be changed from mortality to immortality, from corruption to incorruption. Amen. And we shall be like Him. Amen. Malalaman na natin lahat. Wala nang question, wala nang ministerial meeting. Kasi alam mo na lahat. Sa ngayon, hindi pa. Yes. Sabi niya, you came like Adam, like me. Dumating tayo kagaya ni Adan. Ibig sabihin, walang theophany si Adan nung bumaba. Kasi nadayaan pa siya eh. Okay, so you become, or rather, nahulog siya. He was not deceived, but it was iniquity on his part to participate with the sin that Eve committed. So you become from the attribute to the flesh to be tempted. But when this life is finished here, if this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting. That's where we go. That is the Word. Yung theophany na yun, yun pala yung Word. Yung Word body natin. Then we can look back and see what we've done. Then, now we don't understand it. We have never become the Word. We've just become the flesh man, not the Word. Amen. 1965. Flesh man pa tayo, hindi pa tayo naging Word body. Kailan tayo magiging Word body? Pag nag-rapture. Yes. Pag nagpalit tayo ng katawan into a glorified form. Okay, tuloy natin. Sa quotation pa, mga kapatid. Sabi niya, then after you recognize the very Word of God was eagle food, then you left the other thing. Yes. Nung makarinig ka ng mensahe, iniwanan mo yung alin? Yung religion mo. Yes. Yung sekta mo. You left the other thing. You've then been formed into the living image of the living God. You heard from your theophany. Yes. Amen. Tinawag ka na ng theophany mo noong ang mensahe dumating sa'yo. Yes. Amen. Nakarinig ka na sa theophany mo. Yes. At anong ginagawa niya? Dinadala ka niya sa salita para mapalitan ka ng isang bagong katawan. Amen. Yes. Amen. Okay, let's see. The theophany, listen, 1965. The theophany comes to the earth to pick up the redeemed body. Bababa raw yung katawan natin na nasa langit para para pick upin yung katawan mong tinubos. Itong katawan na ito. Yes. Kung buhay ka, pipick upin ito. Amen. We which are alive and remain shall be caught up together with the Lord to meet Him in the air. The dead in Christ shall rise first. Yes. Yung mga nangamatay, praise God, bubuhayin para pick upin uli yung katawan na yun. And if you're up, if you're here in the air, you take the body to meet the theophany. Sasalubungin mo pala ang katawan mong makalangit kapag dumating ang rapture. Praise God, mga kapatid. Di ba kayo natutuwa? Na meron kayong katawan na sasalubong sa inyo? Yung mga namatay nyo kamag-anak, may theophany sila ron. Praise God. Ako, may anak kaming namatay na. Yung pangalawa kong anak, si Ronnie Jr. Kapangalan ko pa naman yun. So I believe nandun na siya. Sasalubong siya sa atin pagdating ng takdang panahon. Praise God. Binata na siya ron. Sabi ni Brother Branham, 21 years old yung mga kalalakihan. Mga sister, 18 years old ang magiging itsura nyo. Forever. In eternity. So there you are, and caught up to go to meet the Lord in the air. And then sabi rito, sa 1 Corinthians, misteryo ito. Behold, I shew you a mystery.
we shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Magpapalit tayo ng katawan, kagaya ng katawan ni Lord Jesus Christ, na pwede ka nang tumagos sa pader, pwede ka nang magpakita, pwede ka nang hindi nakikita. Praise God. At you can travel like a thought. You can travel like the speed of light. Magkakaroon tayo ng ganong katawan. Amen. Sino gusto mong magkaroon ng ganong katawan? Hindi mo na kailangan ng visa para pumunta sa Amerika. You just travel, iniisip mo pala, nandun ka na. Ganon po ang isang glorified body. Hallelujah. For this corruptible must put on incorruptible, and this mortal must put on immortality. For the Lord Himself shall descend from heaven. Ito na yung inintay natin, mga kapatid. Kung paano umalis si Lord sa Acts chapter 1, verse 8 and 9, di ba ang Panginoon kinuha sa pamagitan ng alapaap? Di ba? Yung kanyang pisikal na katawan na rapture. Si Elijah, si Moses, or rather si Enoch, na rapture. Amen. Una silang na rapture. And then the Old Testament saints, tayo, ito yung rapture natin. 1 Thessalonians, for the Lord Himself, bababa siya mula sa langit. This shall descend from heaven with a shout. May isang sigaw na kasama ng kanyang pagbaba. Ano ang shout? Mensahe. May sumisigaw. Prepare ye the way of the Lord. Sa panahon dyan. Sa Matthew 25, there was a midnight cry. Prepare ye. Sabi ron, trim your lamps sa mga wise and foolish virgin. So ngayon, nagaganap na itong sigaw na ito. Dahil ito ang mensahe sa ating kapanahonan. And with a voice, sa pagbaba niya may kasamang voice of the archangel, siyang gigising sa mga patay. Naalala niyo si Lazarus nung namatay? Sumigaw si Lord, Lazarus, come out. Nabuhay ang patay. Amen. 4 days nang patay si Lazarus. Yes. The same voice will be heard in the rapture Yes. to awaken the dead in Christ. And then, sabi ito, with the trump of God, may trompeta. Ano ba ang trompeta? Alam mo sa Israel, pag may trompeta, may handaan yan eh. May piging, may kasalan, o kaya may rongyera. Iba-ibang tunog ng trompeta, kaya sabi ng Bible, kapag nag-sound ang trumpet ng uncertain sound, hindi alam kung ano gagawin. Right. So kaya ang trumpet, malinaw. There's a trumpet for war, there's a trumpet for feasting, there's a trumpet for worship sa Israel. Iba-ibang tunog niyan. Pero itong trumpet na tutunog sa atin, ito yung paghangat natin sa lupa. Pagpunta natin sa wedding supper of the Lamb. Amen. At the last trump, the dead in Christ shall rise first. And we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and we shall ever be with the Lord. Amen. Siyan po ang malapit na mangyari. Yes. Amen. Yan ang inabang-abangan ng lahat. Yes. Ng mga totoong bride ni Jesus Christ. Amen. Glory. Lord.
yung pagbabalik physically ni Lord. Upang tayo ay kunin, kagaya ni Romeo and Juliet. Si Romeo itinana niya sa hating gabi, si Juliet, he will come like a thief in the night. Sabi ng Bible. Hallelujah. So handa na ba tayo mga kapatid? Ano bang oras na dumating si Lord at isama tayo? Kaya mo bang iwanan lahat para kay Jesus? Yes. Yung trabaho mo, yung pag-aaral mo, ano pa man yan? So be ready, sabi ng Bible, for you don't know what time He will come. Maganda kayo mga kapatid. Dahil malapit na bumalik ang ating Panginoon. So, praise God, alam natin, mayroong dalawang creation ng tao. Alam natin, ito ay, sabi ko kanina, Genesis 1:26, ginawa tayong spirit man. Genesis 2:7, ginawa tayong laman, physical, flesh. So, kaya may pag-aaway sa ating paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo, ating katawan ay, sabi ng mensahe, ito'y nilikha ayon sa wangis na hayop. Ang pagkakaiba lang natin, may kaluluwa tayo. Amen. Ang hayop walang kaluluwa. Kaya pwede mong katayin at ulamin. Ang baka, ang manok. Praise God. Pero ang tao may kaluluwa. At ang kaluluwa, praise God, yan ang pinaka-importante sa atin. One soul is worth 10,000 worlds. One soul of the bride ay kasing tumbas, kasing halaga ng 10,000 mundo. Kaya napakahalaga ng kaluluwa mo sa Panginoon. So, ang ating physical, nilagay sa atin para i-contact ang mundo. We were given 5 senses: sight, smell, taste, hearing, and feeling to contact the world. But you cannot contact God with your 5 senses. Right. Hindi mo nakikita ang Diyos. Yes. Hindi mo naririnig ang Diyos. Paano mo makukontak ang Diyos? By faith. Amen. 6 sense. Faith is the evidence of things that you do not see, you do not feel, you do not hear. So kailangan ng faith, pananampalataya sa salita ng Diyos. For without faith, it is impossible to please God. Amen. Yan ang kailangan natin. Dahil kung wala kang faith, manghihina ka. Pupunta ka sa church, matutulog ka lang. Dahil yung physical mo, tinatalo yung kaluluwa mo. Diba? So, pumunta ka sa church, nagre-reklamo ka, tagal naman ni pastor, gutom na ako. Diba? Pinapakinggan mo yung physical mo. Hindi yung kaluluwa mo dapat mag-umiral, matuwa, mag-enjoy sa Word of God. Hallelujah! Man shall not live by bread, by rice, by alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Diba? Napapagod ka. Ikaw napapagod. Kaya huwag kang makinig sa laman, sabi ng Bible. Amen. The pride of life, the lust of the flesh, the lust of the eyes, sabi niya, huwag mo, love not the world, nor the things of the world. For if you love the world, the love of the Father is not in you. So kaya may pakikipag-away tayo. Ito ang kalaban mo sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan supilin mo. Mortify the deeds of the body, sabi ng Bible. Okay, so lampasan natin ang ibang scripture para tayo mabilis. So itong katawan natin ito, pinanganak sa kasalanan. Pero yung katawan mo sa langit, walang kasalanan yun. Amen. Praise God. Sinless. Yun ang pinanganak ng Diyos sa 1 John 3:9, whosoever is born of God does not commit sin. Amen. His seed remaineth in him and he cannot sin because he is born of God. Yes. Pero ito, born in sin. Yes. Come to this world, shaped in this iniquity, speaking lies. Ito ang ating katawan. Kaya kinakailangan itong ma-born again. Yes. Except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Amen. So kailangan natin ng dalawang kapanganakan. Pinanganak ka, physically, but you need the second birth, which is spiritual. Jesus said, John 3:3 and 5, except a man be born of water baptism, and spirit, baptism of the Holy Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Yes. So kaya, nag-umpisa sa pagsisisi, para ma-redeem, repent and be baptized. Every one of you. Sabi ni Pedro, Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Spirit.
Mababautismo ka ng Espiritu Santo pag nagpabautismo ka sa tubig at nagsisi ka ng kasalanan mo. Yun ang proseso, mga kapatid. So, kung hindi ka pa nabautismohan sa pangalan ni Jesucristo, kulang pa. Dala-dala mo pa ang kasalanan mo. Kasi ang bautismo for the remission of sin, sabi roon, and then, mananahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Amen. Know ye not that ye are the temple of the Holy Spirit, sabi ng Bible? Christ in you, the hope of glory. Amen. So, kailangan natin dumaan sa proseso na magsisi at maipanganak na muli. Amen. So, kaya sabi ng Bible, aminin natin na nagkasala tayo. 1 John chapter 1, verses 8 to 10. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. But if we confess our sins, what? He is faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make Him a liar and His word is not in us. So, pag sinasabi natin wala tayong kasalanan, sabi dito, ginagawa natin sinungaling ng Diyos. At ang kanyang salita ay wala sa iyo. So, kaya kailangan aminin natin, mga kapatid. Dahil si Jesus, hindi siya naparito para sa mga matutuwid. Right. Bakit naparito si Jesus? Para sa mga makasalanan. Na sila'y makapagsisi at maligtas. Diba? Yung mga Pariseo, sabi nila, we're self-righteous, we have Moses, we have Abraham. Pero praise God, kaya kasalanan nila hindi narinig, mga kapatid. Dahil they don't need a Savior. Pero tayo, we need a Savior this morning. Amen. We need a Savior in our life. Yes. Because without Jesus, we can do nothing. Amen. Amen. So tuloy natin. Ito po ang mga description. Para makilala mo ang sarili mo, alamin mo na may katawan ka sa langit na uuwian. Isang makalangit, heavenly, theophany, perfect yon, immortal yon, walang kasalanan yon. Ito'y namumuhay sa salita ng Diyos. Ito'y nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. May Zoe life, yun ang totoong ikaw, yung theophany. Ito, this is the negative view. Yes. This is earthly, flesh, imperfect, mortal, born in sin, loves the world, written in the book of life. It is the new birth. Amen. Dahil sa book of life, yun yung book of deeds. Yung book of life, parang census yun. Sa judgment, merong dalawang uri ng libro bubuksan. Yung book of life, lahat ng pinanganak, nakalista ron, namatay. Pero yung Lamb's book of life, special yun. Yun yung mga elect, pinili, tinubos ni Jesus Christ, binayaran ng kanyang dugo before the foundation of the world. Praise God. Kaya, ikaw, pag tumanggap ka sa Panginoon, lalabas yung pangalan mo rito. Amen. Amen. At yung nandito, praise God, buburahin yung mga kasalanan mo, subalit dito sa Lamb's book of life, magmamanifest yung pagiging anak mo ng Diyos sa lupa. Amen. Amen. Yun ang nangyayari ngayon sa iyo. Yes. Kaya hindi ka nakagaya nung dati. Yes. You're not the same anymore. Amen. Because He's changing you. From glory to glory, He's changing me. Sabi nga ng kanta. Amen. Amen. So, itong mensahe ni Brother Branham sa Invisible Union. How did you come to do this? You were deceived into it by your first marriage. To your adulterous parent Eve. It's no fault of your own. Hindi mo raw kasalanan na nagkasala ka. By your natural birth, you come after Eve who committed adultery. That's the reason you was born an adulteress. You were a sinner to begin with. That's right. You was deceived into it. No, it ain't your fault. You never did it because that little germ that was in you was to be you before the foundation of the world. God put your name in the Lamb's book of life. Amen. Sa mata ng Diyos, hindi ka nagkasala. Kasi ang tinitignan niya, yung katawan mo ron sa langit, yung representation mo, na ikaw ay babalik sa pagiging gano'n. God is doing something in your life para makarating ka doon sa dati mong kalagayan. He sent Jesus Christ to forgive you, to redeem you. Let's look at this second quote. Sabi niya, you never sin in the first place. God don't even know it's in the sea of forgetfulness. You never did it. You were accused of it by the accuser, but really from the beginning you were predestinated to be a son or daughter of God. Yung theophany mo, yung kanon. Pero ito, nadamay lang ito sa kasalanan ni Eva at ni Adan. Kaya nga tayo ay tinubos ng Panginoon because
we're supposed to be born perfect, eternal. Subalit because of the sex birth, tayong lahat ay nadamay. A man that is born of a woman is a few days and is full of sorrow. So lahat ng pinanganak ng babae, maiksi ang buhay at puno ng kamagabagan. Praise God. So now, let's move on. Sabi niya, you're standing washed. Your old book of divorcement put away and is dead, absolutely out of existence even in the mind of God. You are the virtuous bride of Christ, washed in the blood of Jesus Christ. Tuloy na natin. Sabi pa niya rito, okay, yung scripture na Ephesians 1:4-6, nabasa ko na kanina, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself. So you are chosen, predestinated, elected before the foundation of the world. So kailanman, hindi ka mapapahamak kung ikay pinili. Pero kung hindi ka pinili, praise God, balang araw, mawawala ka rin sa gawain. There are three kinds of believers. Make believers, true believers, and unbelievers. Si Judas, ano si Judas? Make believer, disipulo, palayas ng Diablo, nananalangin siya may sakit, gumaling, pero hindi nakatanggap ng Holy Spirit. Bakit? Trinidor niya ang ating Panginoon. So, meron din mga 70 ministers. They were disbelievers. They could not believe. Nung sinabi ni Jesus, eat my flesh, drink my blood, you have no life in you. They were so carnal, nakala nila magiging vampire sila if they drink the blood. They thought they will become cannibals by eating the flesh of Jesus Christ. They had no revelation. Kaya kailangan natin ng revelation. Yes. Upon this revelation, upon this rock, Jesus will build His church. Amen. Amen. So, tuloy natin. Praise God. Sabi dito, mga kapatid, and we know that all things work together for good to them that love God. Amen. Alam natin daw na lahat ng nangyayari sa inyo ay para sa ikabubuti mo. Yes, amen. Sa isang Kristiyano, walang aksidente, walang malas at swerte sa isang Kristiyano. Amen. Lahat ng nangyayari, pinahintulot ni Lord. Can we say amen? Amen. Maunawaan mo yan balang araw. Yes. Yung mga naging problema mo, balang araw, maunawaan mo kung bakit pinahintulot ni Lord. Yes. Praise God. Naalala ko tuloy yung kwento ng hari at nung kanyang servant na pumunta doon sa forest. Yung kanyang alipin, Kristiyano. Sabi niya doon sa hari, alam mo ba mahal na hari na mayroong Diyos? At lahat ng bagay na nangyayari sa atin, kalooban ng Diyos. Sabi ng hari, di ako maniwala. Unbeliever yung hari. Sabi niya, I don't believe you. At biglang, praise God, biglang mayroong dumating na oso. May bear na dumating at hinabol sila. They ran. There was a bear. At mabilis tumakbo yung servant, naiwan yung hari. At biglang sinagpang yung hari ng oso at naputol yung daliri. Nakagat ng oso. Praise God, naputol hanggang sa nakawi sila, putol ang daliri ng hari. Sabi nung hari doon sa alipin, akala ko ba may Diyos? At lahat ng nangyayari sa buhay ko natin ay kalooban ng Diyos. Bakit naputol ang daliri ko? Hala, ikulong yan! Kinulong ngayon yung alipin. Sabi nung alipin, okay lang po, mahal na hari. Basta sigurado ako, lahat ng nangyayari, kalooban ng Diyos siya. Kaya isang araw, namasyal uli yung hari sa gubat. Meron ng bandage. Dahil he appreciates the trees, the birds. At biglang may mga dumating na mga cannibal. Mga tribo ng cannibal. At hinuli yung hari. Praise God, dinala ngayon doon sa tribo. Nagkaroon sila ng seremonya at ininit na yung kawa dahil lulutuin na nila yung hari. Praise God. At takot na takot yung hari. Sabi nila, okay, dalhin na yung hari na yan at atin ang ilublob dito sa pinainit na nakawa. At sabi nung isang tao, ay, putol ang daliri, hindi pwede. Imperfect. This man is not worthy to be sacrifice, offered to our gods. Kaya nangyari, pinakawalan yung hari. Praise God. Pinawi, okay, you can go. At tuwang-tuwa yung hari pagbalik sa palasyo. Sabi doon, binisita niya yung kanyang alipin. Sabi niya, tama ka. Amen. All things work together for the good. Kung hindi naputol yung daliri ko, siguro namatay na ako. Amen.
Siguro kinain ako dahil sa daliri kong naputol, kaya ako nila pinalaya. Amen. Sabi niya, mabuti talaga ang Diyos. Amen. Sabi nung hari, mabuti ang Diyos mo. Pero nagtataka ako, kung mabuti ang Diyos mo, bakit nakakulong ka pa rin dyan? Sabi nung hari. Sabi nung alipin, mabuti talaga ang Diyos. Kasi kung kasama mo ako ang natutulog. Kaya mabuti nakakulong ako ngayon. Kaya ako'y perfect. Hallelujah. So, minsan mga kapatid, sa buhay natin, may mga aksidente. Yes. Nakala natin malas. Amen. Pero swerte pala yun. Di mo alam na yan ay permissive will ng Panginoon. Amen. Yes. Amen. Para ikaw ay lalong tumibay. Ang pananampalataya mo sa Diyos, lalong maging matatag. Yes. Praise God. Amen. Pagkapagan natin si Lord. Ang lahat ng nangyayari sa buhay natin. Glory, hallelujah. So all things work together for good to them who are the called, to them that love God, and to them who are the called according to His purpose. You have a purpose, that's why God called you. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of the Son, that He might be the firstborn among many brethren. Ito na yung kanina, Romans 8:30. Moreover, whom He did predestinate or foreknew, them He also called. If God predestinated you, He will call you. Amen. And those He called, them also justified, and whom He justified, them He also glorified. Amen. You were already in glory. Past tense. When? Before the foundation of the world. Amen. You were glorified with God. Amen. So, kaya, praise God, ito ba, ilang quotes na lang at tayo magtatapos. Sabi ni Brother Branham sa Hebrews, chapter 6, how can I be called a sinner when there's a sacrifice laying there to take my place? Paano mo ba ako tatawaging makasalanan na mayroon na nagbayad ng kasalanan ko? Tama? Yes. Anong ginawa ni Jesus? Binayaran yung kasalanan mo. Kung tinanggap mo si Jesus, tinanggap mo na ang kabayaran sa kasalanan mo. Amen. How can I die when death has been paid for me? Yes. How can I die when I got eternal life? Amen. Amen. How can I die as after Christ has died for me and I become His righteousness because of His grace and love to me? How can I sin when there's something laying between me and God, a sacrifice? I cannot sin, I can do it. God never sees me, He sees Christ. Amen. He stands in my place, and when I do anything wrong, Christ takes my place. Amen. Amen. Alam nyo, ngayon nakaupo ang Panginoon sa trono ng Diyos. Duguan hanggang sa makapasok yung kahuli-hulihang pinili. He will stay as a mediator to mediate for the last elected predestinated seat. At alam nyo sabi dito, pag ang mga pinili nagkakasala o nagkakamali, yung ating kasalanan hindi na nakakarating sa Diyos Ama. Dahil nandoon yung ating sacrifice. Para siyang punching bag na yung kasalanan mo tumatama doon sa katawan niya at inirepresent ka ni Jesus, forgive them, Father, for they don't know what they're doing. Ganun po. At alam niyo ba kung anong kasalanan? Unbelief. You don't disbelieve anymore. The only sin there is unbelief. Pag believer ka na, you don't deny the Bible. Amen. Yes. Ang kasalanan ay ang pagsalungat sa Biblia. Amen. So if you say you're a believer, then you believe the Word, hindi ka na pwedeng mag-disbelieve. You can't sin because you're a believer. I made my confession. I am wrong. He's right, Lord. You know my heart. You know whether I mean it or not, and I'm wrong. Forgive me. Pag nagkasala ang Kristiyano, agad-agad siyang nagsisisi. Yes. Dahil nagkakaroon siya ng conviction. Nagkakaroon siya ng guilt. Yes. So kaya, pag ikay Kristiyano at nagkamali ka, Lord, forgive me, Lord. Hindi ko sinasadya. Ganun ang tunay na Kristiyano. Yes. Pag sinadya mo at patuloy kang nagkakasala, I doubt it that you're a child of God. Duda ako kung talagang right ka. Dahil by their fruits, you shall know them. Amen. Ang tunay na Kristiyano, makita mo sa kanila ang kabanalan, ang buhay ng Biblia. So sabi niya, God never sees it. The blood of Jesus got me covered all the time. Then how can God ever see me? And how can sin be counted to me when they can't do it? Just as soon as I do it, it's forgiven. That's right. So pag nagsisi ka, mayroong Diyos na magpapatawad sa iyo. Amen. Not until that you come into that place
that you have crossed between the line of mercy and judgment. He that sinned willfully, sabi ron, wala nang ihahain pa, wala nang handog pa para sa kanya na nagkakasala pa after na makilala niya ang katotohanan. Amen. So, He had made Him sin to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Sabi nito, si Kristo pinaging makasalanan. Amen. He was made sin. Made Him to be sin for us. Naging makasalanan si Lord, kaya siya pinatay, pinarusahan, pero hindi niya kasalanan natin, ipinatong ng Diyos sa Kanya. So, kumbaga, praise God, halimbawa ikaw, nasintensyahan ka sa korte, makasalanan ka, you're a murderer, and then there was this attorney that came, pinaglaban ka doon sa West, at sabi ng attorney mo, imbis na siya Silya Electrica, ako na lang. So nung siya, yung attorney mo na Silya Electrica, ikaw ay napalaya. So ganun ang kalalagayan mo kay Kristo. Pag tinanggap mo si Lord, you can never be condemned anymore because Jesus was already condemned for you. Amen. Siya na ang hinatulan para sa iyo. Amen. Ganon kapatid ang benepisyo ng isang tunay na Kristiyano. Amen. Amen. Na tayo ay inalisan ng kasalanan. God will never charge you anymore for your old sins because Jesus already paid for you. Hindi ka lang binayaran, kundi diniposituhan ka pa ng pera sa bangko. Ano yung deposito na yun? Holy Spirit. Yes. Amen. After na pinatawad ka, siya ay pumasok pa sa iyo at ginawa ka niyang anak. Your word is as good as His word. Amen. Whatever you ask in my name, I will do it. If my word abide in you and you abide in me, ano mang hilingin mo sa aking pangalan, ipagkakaloob ko sa iyo. Grabe mga kapatid. Yes. Makasalanan ka na, dapat sa iyo ay i-condemn, pinatawad ka na, at binigyan ka pa ng kayamanan, binigyan ka pa ng karangyaan ng Panginoon. Praise God. So, double portion ang natanggap mo kay Kristo. Yes. Praise God. You are not worthy. We don't deserve it. Yes. But God gave you because it is love for you. Minahal ka ng Diyos noon pa. Hindi mo na alam, mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Kahit tinakwil mo siya, kahit tayo mo maglingkod sa Kanya, hindi nagbabago ang pag-ibig niya sa iyo. All you have to do is to come back to Him. Yes. Love Him, respect Him, honor Him. Naalala niyo yung prodigal son? Ano nangyari sa prodigal son? Lumayo, tinangay yung kayamanan, hiningi yung mana, hanggang sa unti-unti, nalustay lahat ng pera, hanggang sa doon na siya, nag-apply na lang siya ng trabaho, tagapagpakain ng baboy, hanggang sa pati pagkain ng baboy, yun na lang kinakain niya. So naalala niya, hindi ako dapat nandito, mayaman ang ama ko, marami ako. Praise God, naalala niyang nagkamali siya. So magsisisi ako, hihingi ako ng tawad sa tatay ko. Bumalik siya, nandun yung ama niya, laging nag-aantay sa pintuan, inaabang-abangan siya kung kailan siya babalik. Meron pang singsing, may balabal na nakahanda, at may handa ang pangpiging para lamang sa pagbabalik ng isang alibughang anak. Ganon ka kamahal ng Panginoon. Amen. This is your time to realize Amen. that God so loved you. For God so loved the world, Yes. that He gave His only begotten Son, that whosoever would believe in Him should not perish but have everlasting life. Amen. Know your God, know yourself. Amen. Kilalanin mo ang Diyos mo, kilalanin mo na ikaw ay anak ng Diyos. Yes. Hindi kailanman may takwil ang isang anak. Amen. Blood is thicker than water. Yes. Kahit nagkamali tayo, kung anak mo naging kriminal, nakulong, bibisitahin mo yan. Kasi dugo mo yan. How much more ang Diyos? Anak ka ng Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos sa iyo. Amen. Ikaw lang ang nagbabago. Ikaw lang nakalimot. Ikaw lang ang umayaw. It's high time, my brothers and sisters, na tayo maglingkod na sa Panginoon. Amen. Aminin na natin, wala tayong magagawa kung wala si Lord sa buhay. Amen. He deserves all the glory, the honor, and the praise. Siya ang dapat na purihin, sambahin. Amen. Nilagay siya ng Diyos sa kataas-taasan, ng pakababa, higit pa sa alipin, upang, praise God, mapakita niya sa atin na He that humble Himself shall be exalted. Kung lalapit ka sa Diyos, kapatid, sa umagang ito, amen, ang Diyos, patatawarin ka. Ano man ang nagawa mong kasalanan,
Walang kasalanan na walang kapatawaran. Liban na lamang sa blasphemy, pamumusom sa kabutihan ng Diyos, sa Kanyang Espiritu. So, I adjure you this morning, my brothers and sisters, kung hindi ka pa nanumbalik, hindi mo pa natanggap si Jesus sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas, this is your chance. Malapit nang magtapos ang history ng mundo. Malapit na magbalik si Jesus at ang Kanyang babalikan yung lamang na nakahanda at naghihintay at nagmamahal sa Kanyang pagbabalik. So you want to be ready whenever He comes. So tell Him, Lord, I'm sorry. If you have not been sorry before, tell Him from the deep of your heart. Tumayo tayo, mga kapatid. Awitan natin siya. Pasalamatan natin siya. He was made to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Pinagpala ka, kapatid ng Panginoon. God loves you. That's why Jesus died for you. He gave His only begotten Son. Hindi siya nang hinayang na si Kristo ibigay niya. Praise God. Bakit? Mahal na mahal ka niya. Nakita niya na tungong impyerno ka. Kaya wala pwede magligtas sa atin. Sa ibabaw ng langit, sa ilalim ng lupa, no one was worthy to take that book. Only the bloody lamb. At nung kunin niya yung book na yun, tinupos niya, binuksan niya ang selyo. Praise God. At ngayon, pinadala namin sa hero, Revelation 10, the mighty angel came down with an open book, gave this to Revelation 10:7 to his messenger to preach the book that the mystery would be opened. Revelation 8, brother, 10 verse 8, take the book now. Tanggapin mo ang aklat, kainin mo ang aklat na yun, ang Biblia, at iyong ipamuhay. It may be bitter in your stomach, but it's sweet in your mouth. And it will make you a son of God this morning. Hallelujah! Praise God! Thank you, Jesus! Abitin natin yung ilawin natin kanina, Lord, ano nga ba yung title mo? Have you my heart. Lord, you have my heart. Hallelujah. Let's sing that song as we worship Him. Glory to God. Hallelujah. Pasalamatan natin siya. Amen. Hallelujah. I want you to sing this song with me. Hallelujah. Lord,